Kung imposible po sa Diyos yung magsinungaling. Oo. Eh, Nakasulat sa Biblia. May nabasa po kasi ko eh. Ito. Sige. Ang Genesis 3 verse 17. Genesis 3 verse 3 17. verse 17. Basahin natin. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa. Hindi, ano po? 2 verse 17. 2 verse 17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Iba po sa King James Version eh. Anong sabi? Ang sabi ko, for in the day that you eaten thereof, you shall surely die. You Surely die. will surely die. Oo. Tama. Oo. Walang pagsalang mamamatay ka. Ah. Kung namatay naman talaga si Adam, kumain siya, di ba? Hindi ho, pagkakain niya, hindi agad siya namatay. Ah. Ganun ba? Eto kapatid, pakinggan mo ha. For on the day that you eat of it, thou shalt surely die. Kailan siya mamamatay? On that day. Di ba? That you Day eat. naman eh. Day, ano? You shall surely die on the day that you shall eat of it. Eh ano ibig sabihin ng Diyos doon? Pakinggan mo ha. Genesis 5. Pakibasa kapatid sa 4. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon. At siya'y namatay. Namatay siya eh. Namatay. 930 years nang mamatay siya, no? Ngayon, ano ibig sabihin? Eto. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Para sa Diyos, ang isang araw katulad ng 1,000 taon. Umabot ba ng 1,000 taon si Adan? Hindi, 930 years lang, patay. O, di nagsupad yung sinabi ng Diyos, on the day that you eat of it, thou shalt surely die.